Sa isang tahimik na neighborhood sa Auckland, biglang naging horror ang excitement ng isang pamilya nang manalo sila ng isang online auction para sa isang abandoned storage unit. Kasama sa kanilang nakuha ang 2 ordinaryong suitcases na may nakakagimbal na laman, mga labi ng 2 bata, na naging dahilan naman ng malalim na investigasyon sa iba't ibang bansa na talaga namang pinag-usapan sa New Zealand at iba pang lugar. Pero bago pa na ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Noong August 2022, isang pamilya sa New Zealand ang sumubok sa isang karaniwan pero exciting na activity, ang pagbid sa abandoned storage units. Umaasa silang may matatagpo ang hidden treasures o mga mahalagang gamit. Nanalo sila ng isang unit sa online auction. Yung unit na binabantayan ng Safe Store Papa Toto ay pareho lang sa iba. Binenta ito ng tumigil sa pagbayad ng renta, kaya hindi nila alam ang laman nito. Umuwi yung pamilya, tala yung napanalunan nila. Walang kaalam-alam sa nakakakilabot na sorpresa na naghihintay. Kasama sa iba't ibang gamit sa bahay ay yung 2 ordinary looking na suitcases. Akala nila mga miscellaneous o nakalimutang gamit lamang. Pero nung binuksan nila, nakakatakot na discovery ang sumalubong sa kanila. Sa loob ng maleta, nakasiksik sa masikip na spasyo ang mga labi ng 2 bata. Biglang nagbago ang simpleng auction win sa isang crime investigation scene. Mabilis na tinawagan ang Auckland Police at naging sentro ng intense forensic examination ng lugar sa Moncrief Avenue sa Clinton Park. Nang magsimulang imbestigahan ng mga otoridad ang nakakatakot na misteryo, umikot ang mga tanong sa pagkakakilanlan ng mga bata. Gaano na ba sila katagal ng patay? At papaano sila napunta sa storage unit? Nagulat hindi lang ang mga lokal na komunidad kundi pati na rin ang international law enforcement. Simula ito ng masalimuot at cross-border investigation sa isang trahedya at nakakabahalang kaso. Agad na nagsimula ang pag-alam sa identities ng mga biktima sa Auckland. Yung mga labi na parang matagal nang itinago ay sa 2 bata, isang babae at isang lalaki. Gamit ang masusing forensic analysis, natukoy ng New Zealand Police kung sino sila. Sila pala ay magkapatid, sina Yuna at Minu Jo, na ipinanganak noong September 2009 at March 2012. Natayang mga 6 at 8 taong kulang sila nung sila ay namatay. Hindi madali ang pag-identify sa kanila dahil sa kondisyon ng mga labi at sa tagal na lumipas mula nung sila'y namatay. Natayang nasa mga 4 na taon na silang patay na nagdadagdag ng komplikasyon sa kaso. Malaking hakbang ang pagkakakilala sa mga bata dahil dito nagsimula ng mabuo ng mga otoridad ang mga pangyayari na nagdulot sa kanilang trahedya. Lumabas pa ang detalye tungkol sa background ng mga bata. Ipinanganak sila sa mga magulang na mula sa Korea at nakatira sa New Zealand. Mahalagang kasaysayan ng pamilya sa investigasyon. Nalaman na namatay sa cancer ang tatay ng mga bata sa New Zealand noong late 2017 bago sila nawala. Ang kanilang nanay naman, si Ha-Kyung Lee, ay lumipat sa South Korea noong 2018 at hindi na bumalik sa New Zealand. Mahalagang link ito sa investigasyon at naging focus ng mga otoridad ang role ng nanay sa buhay ng mga bata at sa kanilang maagang kamatayan. Nung nakilala na sina Yuna at Minu Jo, lalo pang bumilis ang investigasyon. Yung New Zealand Police ay nakipagtulungan sa international law enforcement agencies, kasama na ang Korean National Police Agency na nagsimula ng detalyado at comprehensive investigation. Gusto nilang malaman ang timeline ng mga pangyayari na humantong sa pagkamatay ng mga bata at yung pagtatago sa kanila sa mga maleta. Naging focus agad yung nanay ng mga bata, si Ha-Kyung Lee. Siya ang naging major person of interest, dahil sa pag-alis niya pa South Korea noong 2018 at hindi na nga bumalik sa New Zealand. Lumalabas sa investigasyon na ilang taon nang hindi nakikita sa public yung mga bata, natugma naman sa timeline ng estimated death nila. Noong September 15, 2022, malaking development ang nangyari dahil naaresto itong si Ha-Kyung Lee sa Ulsan sa South Korea. Nagkaroon ng announcement ang New Zealand at South Korean authorities na nagpapakita ng lalim ng international cooperation sa kaso. Naaresto si Lee ng Korean police dahil sa suspicion ng crimes against humanity. Ang bigat ng charges na ipinataw sa kanya.
na nagpapakita naman ng seriousness ng accusations laban sa kanya. Nagsimula agad yung extradition process matapos niyang maaresto. Sinimulan ng New Zealand authorities yung extradition proceedings sa South Korean court system na may kasamang complex legal at diplomatic considerations. Mahalaga ang role ng South Korean Minister of Justice at Seoul High Court dito na kalaunay inaprubahan yung extradition ni Lee papuntang New Zealand. Yung pagkaaresto ni Ha Kyung Lee at ang kasunod na extradition proceedings ay malaking development sa kaso na nagdala ng prospect at trial at posibleng justice para sa mga batang biktima. Yung involvement ng multiple national authorities ay nag-highlight ng complexity ng kaso at kung gaano kadeterminado yung law enforcement agencies na malaman ng katotohanan sa tragic end na sinapit ng mga bata. Nung na-extradite itong si Ha Kyung Lee mula South Korea papuntang New Zealand, malaking moment yon sa investigation. Noong November 2022, after ma-approve ng South Korean Minister of Justice na si Han Dong-hoon yung extradition niya at matapos ng written consent niya, sinanction ng Seoul High Court yung extradition process. Malaking hakbang ito para sa legal journey. Pinapakita ang collaboration ng South Korea at New Zealand sa pag-handle ng sensitive case na ito. Pagdating niya sa New Zealand, humarap si Lee sa Manukau District Court sa South Auckland. Sa unang court appearance niya, hindi siya nagbigay ng plea. Ang unang court session ay more on administrative lamang. Inihahanda ang stage para sa susunod na legal proceedings. Pero noong December 2022, nag-plead si Lee ng not guilty sa mga charges laban sa kanya. Sa isang administrative hearing noong May 2023, sinabi niya na gusto niyang patunayan ang kanyang pagka-inosente. Patuloy na nag-evolve yung kaso habang nagiging clear ang legal strategies ng defense at prosecution. Noong May 2023, inargue ng mga lawyers ni Lee sa Court of Appeals na ituloy ang name suppression. Pinibigyan din yung complexities ng high-profile cases tulad nito. Pero noong July 2023, tinanggal ng New Zealand Court of Appeal ang name suppression na naging dahilan naman ng pag-reveal ng identity ni Lee. Sinabi ng lawyer niya na si Chris Wilkinson Smith na ang pagbunyag sa pangalan niya ay makakasama at makakaapekto sa kanyang pagdalo sa korte o medical assessments. Kahit may concerns, itinuloy ng court ang pag-lift ng suspension. Habang umuusad yung kaso, yung not guilty plea ni Lee ay nag-set ng stage para sa trial kung saan ma-examine ng mabuti yung evidence at narratives ng prosecution defense. Ang legal proceedings ay hindi lang nagbibigay ng detalye ng kaso, kundi pati na rin ang intricacies ng international law at extradition process at judicial approach sa sensitive at high-profile crimes. Yung anticipation ng trial na schedule sa April 2024 ay nagsisignify ng culmination ng legal efforts para makamit ang hustisya para kina Yuna at Min Jo. Sa gitna ng isang trahedyang narinig sa buong mundo, ang darating na trial ni Ha Kyung Lee ay parang paalala sa atin ng kahinaan ng buhay at ang lalim ng human mystery. Habang naghahanda ang New Zealand para sa isang legal na pag-aharap na magaganap sa kanilang korte, nakatingin ang buong mundo, umaasa ng mga sagot at hustisya para kana Yuna at Min Jo. Ang kaso na ito na nagsimula sa isang hindi inaasahang lugar, isang abandoned storage unit, ay nakaukit na sa public consciousness. Isang malinaw na patunay sa mga hindi inaasahang horrors na minsan ay nakatago, naghihintay lamang na matuklasan. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.